Welcome to a Pack channel. While I'm having my breakfast, ano ba yung share ko? Isa-isa lang. Yun nga, yung minimension ko kanina na about sa tawag na to, sa dinaramdam ko this past weeks na sobrang sakit ng ulo ko and parang hindi na siya talaga tama. At first, akala ko masama lang yung pakaramdam ko. Pero, yun nga, parang nakitaan ko siya na iba na siya. Iba na siya. Honestly, same experience before. Okay, saan ba ako magsa-start ng kwento ko? Ang gulo ko. After ko, kasi last year din, nung 1-year-old si Kai Kai, and yung even before ata, nag-lesson ako ng breastfeeding ko, nag-start na ako mag-take ng pills. So, it was advised to me by my OB, kasi yun nga, honestly, parang nag-decide na rin kami talaga ni Daddy Harvey so that we can settle down talaga sa lahat-lahat. Because that time, alam niyo yung nangyari with with Kai Kai, na love namin si Kai Kai, pero somewhat, parang konti lang, hindi siya napasok sa plano. Kasi nga, I was only parang 9 months old pa lang postpartum kay Pepe when nalaman namin na I'm pregnant na with Kai Kai. I don't know yung term, pero sa amin kasi is yun nga, parang nasundan siya ng mabilisan. So, kaya talagang sobrang grabe yung adjustment for our family at that time. Even for this, hanggang ngayon, pero syempre si Lord hindi magpapabaya. And we really enjoyed everything until now. So, dahil doon, parang I talked with my OB. The question lagi, gusto nyo pa ba? May magsusunod pa kayo? Habol pa ba kayo ng lalaki? And all of that, we cannot think about that sa ngayon na sitwasyon namin. We just want to recover muna, maka-adjust sa buhay namin. And even for our 3 kids, gusto namin makapag-spend time muna sa kanila. And talagang more time on them. So, I was offered something. Lahat pinakita sa akin. Lahat ng mga pwedeng possible na pwede kong gawin for parang contraception, gano'n. First, syempre, something permanent. Pwede na mag-ligate sa ako or ang husband ko. But sabi ko nga, that's something permanent. At sobrang bata pa namin ni Harvey. Tapos, tawag nito, we cannot say na ayaw na talaga namin. Kasi yun nga, pwede pa kaming humabol ng lalaki. Tapos with my situation, it's something din na gusto din ng OB ko. It's very important, parang health matters na for me, the contraception part. Kasi I'm a CS. So, repeat CS ako kay Feifei. So, 2 CS, second CS ko si Feifei. So, alam niyo yan kapag CS, sugat yan. Sugat sa uterus na ni mommy. So, hindi pwede na masundan agad. You need to let your uterus heal. Kaya nga at that time, yung nasundan si Feifei, sobrang ingat yung pregnancy ko. Even yung pag-deliver ko, bawal na bawal akong mag-labor. Kasi kapag baka mag-labor ako, yun nga, yung sugat ko na primarily with Feifei, di ba, kay Kai Kai, sorry if namimix ko lagi name nila, ganyan na, mom brains, tawag na to. So, pwede siyang uterine rupture, pwedeng mag-rupture siya. So, ngayon, yun ang gusto ng OB ko. So, for me, the complications of all of that, we don't want that to happen, sabi ni Doc. So, parang kaya nag-recommend siya sa akin ng mga ganito. So, parang ipaplan namin yung if ever kung gusto na namin masundan yung baby. So, at that time, si Mami nagkamali. Kahit doktor, pero hindi naman ako OB. Yun nga, hindi ko na-expect yung ang kay Kai. Kasi sabi ko, that time, nagbe-breastfeed ako. Pero, that is not enough contraception. In-explain sa akin ng OB ko na ang contraception na yun, usually it works sa 6 months, within 6 months mo na breastfeeding. Kasi at that time, fully dependent sa'yo si baby. Meron palang times
or interval na nagbe-breastfeed ka for your body to produce a contraceptive na effect. So, kunyari, especially kapag 6 months after na yon, nagle-lessen na rin yung effect na yon. Kaya, yung sa akin nga, nabuntis ako kay Kai. So, that's something I want to share sa inyo. Alam ko ang mga mothers, kapag nagbe-breastfeed sila, tayo naman kapante tayo na yun nga, hindi naman magkakaanak, lahat-lahat kasi may contraceptive yung effect yung breastfeeding. Pero yun nga yung sabi nito, hindi siya foolproof. Syempre, ang foolproof is abstinence. Awag nito. Pero hindi siya foolproof nga kasi nagle-lessen na siya, especially after 6 months na nagsosolids. Basta the moment na nagsosolids na si baby, na hindi ka na nagbe-breastfeed ng every 3 hours consistently, ganun. Tapos at that time, diba bumalik na ako sa work, so nagpa-pump pa ako. Yun daw, there's a difference daw na si baby talaga yung nagla-latch. Yung latch na effect, saka yung pumping. Kasi yung si baby nagla-latch, meron talaga siyang nagpo-produce na hormones kay mommy that help for the contraception. Kapag pumping, nawawala yung effect na yun. So, ang dami pala. Kaya, ganun ang nangyari. So, after nun, kay na, we planned na. Talagang, I meet regularly that time with my OB para maplano namin. And isa yun sa mga considerations. Then, after, nagsabi siya, syempre, hindi pa pwede yung mga iba kasi that's postpartum pa lang ako. Hindi pa pwede yung mga choices. Pwede kang mag-IUD, injectables, merong ini-implant, yung implant nun, which is 5 years. Then, syempre, yung effective for me at that time, kasi nagbe-breastfeed ako, is pills. And meron na pills na tawag na to, na good for breastfeeding. So, yun ang ginamit ko for long. Pero kasi, for our Kai, sabi ko, diba, nagpa-pump ako because I'm working until parang syempre nagta-travel na ako to Manila. Mahirap na talaga kung i-dependent ko pa si Kai. So, kay Kai, nag-breastfeeding ako na parang latch and sa pump until 1-year-old siya. Pag afternoon, try na kami na na siya, tinatapos ko na yung pumping ko, tapos mga 1 year and after mga 1 year niya talaga. So ngayon si Kai is 1 year and 4 months na. Tapos this year talaga, mas palagi na ako nagpupunta sa Maynila. So we decided na mag-start na ng breastfeeding sa kanya. So parang kami sa kanya, nag-wean kami sa kanya at 1 year old. Then 4 months na ako na hindi nagbe-breastfeed. So ngayon, the decision na naman na gagawin namin is ano ang next. Kasi pwede, pero dahil nga nasanay na ako sa pills, sobrang na siya sa akin, nasanay na ako na everyday, hindi na ako nagme-mess. Masasanay ka rin pala, no? Akala ko kasi at first talagang hindi siya fit for me kasi ako yung makalimutin. Pero yun nga, nasanay ako with the pills. So, ang nangyari ngayon is, we need to change. Kasi yung tinitake ko na pills na for breastfeeding, lang yun, for parang 1 hormone lang ang nandun. So kapag 1 hormone lang, syempre kukulangin si mommy kasi hindi na ako nagbe-breastfeeding at that time. So yun lang siya ang fit. Pero for now na hindi na. So we need to choose. We need to change. And there is a lot in the market. Alam nyo yan. Pero, lahat na yun, iba't iba yung mga price nila. So, before I tried, magta-try sana kami. Madaming mga pills na pwede. I think I can make a separate video on that kung gusto nyo. So, I can explain. Basta, for this time kasi, maraming iba, sobrang mahal. Yung iniinom ko kasi na pills na good for breastfeeding is just 300 something. So, ngayon, yung mga available na sa market, yung next is 700, 800, 900, meron pang more than 1,000. Ano naman yun, for 1 month na siya. Tapos meron yung isa, yung alam natin, na mura lang, na parang 70 pesos na siya ata ngayon. I'm not sure, 50. Once pa lang ako bumili. And sabi ko, before I try the other else, sige nga, try natin. Pero ito kasi, na-try ko na to siya before, and alam ko talaga na sobrang daming side effects ko with this one. So, yes, hambeho. Ano pa lang ako, parang day 15 pa lang ako na nagtitake nito. And yun nga ang sinasabi ko. One of the side effects na hindi talaga mawala-wala sa akin is the headache. Nung previously, nung tinitake ko yan, ganun din. You as popo kay Michelle. Water, you as water. Nung last time na tinitake ko yan, ganyan din. Talagang at that time, sobrang sakit talaga na parang
gusto mabasag yung ulo ko, ganun siya kasakit. So, right now, yun nga, nung last time akala ko masama lang pakiramdam ko, pero yun, persistent siya talaga for 15 days na. Yung sakit ng ulo ko every morning and night and morning siya, especially kapag mag-start na akong mag-take. Tapos, nagme-mellow down siya, kumukonti siya, pero dyan pa rin, persistent pa rin talaga, na hindi ko naman yan dinaramdam. And another thing, last time, nung pag-take ko rin, sobrang nag-breakout ako, ang dami talaga. So, parang at first sabi ko baka kaya ko lang kayanin, pero I think magde-decide na kami na lipat na. It's not worth it sa presyo. Pero magsabi ka na sobrang mura. Tatawanan nga ako ng mga friends ko, nag-share ako sa kanila. Sabi nila talaga tinitipid mo yung sarili mo. At nakakatawa ako naman ang nagsasuffer, diba? Pero somewhat like that. I'll show more details on that maybe on another video na. Wala lang. Chika ko lang sa inyo. Maybe I really want to stop na and change na. Kasi nga, ang hirap. Hindi ako makagising ng mas maaga, hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin, na nasa-stuck ako sa trabaho, lahat ng yun. Kasi parang kapag nagigising ako, 15 minutes na lang, log-in time ko na. So, yun ang lately nangyayari. And, hopefully maka-adjust si mommy. Okay? Wait lang. Let me finish my food. Sobrang napatagal yung chicken ni mami.